magandang umaga po, Lifehouse Church. Isa pong pagbalang umaga sa bawat isa po sa atin. Happy Lord's Day sa ating mga kapatid na nakaantabay sa ating Zoom online worship service. Isa pong pagbati, no, ah, sa ating iglesia. Purihin po ang Panginoon sa ating natapos na awitan at talaga namang napakasarap po magpuri sa Panginoon at umawit sa Kanya para sa Kanyang kadakilaan. So, tayo po ay dadako po sa ating sermon sa umagang ito at tayo po ay tutuloy sa ating susunod na mga teksto sa ating pinag-aralan last week. No? So, Ephesians chapter 2 verse 11 to 22, yan po ang ating passage sa umagang ito. So, if you have your Bibles, yan, buksan po natin sa Ephesians chapter 2 verse 11 to 22. At akin pong babasahin ito sa ESV. Ayan. Ephesians chapter 2 verse 11 to 22. Let's read. Sabi po dito, therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at the time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinance, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him we both have access in one spirit to the Father. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Tayo po muna yung manalangin sa Panginoon. Aming Diyos Ama, salamat po sa umagang ito na kami po ay nakapakikinig ng iyong salita. Nawa, Panginoon, sa bawat oras, bawat minuto na aming pakikinig, dalangin po namin na ikaw po ang siyang mag-glorify, O God. Bigyan mo kami ng pandinig, Panginoon. I pray, Father God, that help us to focus on your word sa umaga pong ito. And everything that we do, Lord, it may glorify you, Panginoon. We honor you, in Jesus' name we pray. Amen. So, ayun nga po, no? Ang ating sermon text is from Ephesians 2, verse 11 to 22. And title po ng ating sermon is Together in Christ, Building a Unified Community. Together in Christ, Building a Unified Community. So kung titignan po natin, ito pong passage natin sa umagang ito, yung letter po ni Paul sa church ng Ephesus, ina-address po dito yung mga tema ng identity, yung biyaya, yung grace, and yung unity in Christ, no? Dun sa body of Christ. So in Ephesians chapter 2 verse 11 to 22, mga kapatid, dinidiscuss dito kung paano yung mga hintil ay nakabilang or naibilang dun sa Christian community, no? At ini-emphasize dito, mga kapatid, that Christ's sacrifice has broken down, no?
binasag o winasak yung barrier, yung nagdi-divide between Jews and Gentiles. When we say Jews, sila yung mga nag-adhere sa law, a covenant, while the Gentiles, they are the far off God, Sila yung mga without God dito sa ating teksto. So, dito sa ating passage, ini-illustrate po dito ni Apostol Pablo yung pagiging outsider nila to becoming members of God's household bilang mga hintil, At sila ay na-unite sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. So, si Kristo din po ay pinoportray po dito bilang isang source of peace na kung saan nag-create po siya ng isang new humanity that promotes reconciliation and unity. Dalawang bagay ang kanyang ginawa dito, reconciliation and unity. At makikita rin natin sa ating passage na ating pag-aralan is yung church ni refer dinescribe bilang isang holy temple built on the foundation of apostles and prophets. Whereas yung mga tao, yung mga mananampalataya, mga grupo ay nagsasama-sama bilang isang katawan, So itong mensahe po natin sa umagang ito, ang pinapakita po dito is yung importance ng pagkakaisa at yung tinatawag pong inclusivity within the body of Christ, And encouraging believers upang yakapin yung ating identity, yung ating pinagsasaluhan na identity kay Kristo, So mga kapatid, let's proceed. Let's dive in sa ating passage sa umaga pong ito. Number 1, we can see in verse 11 to 12, let us read. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision. By what is called the circumcision is made in flesh by hands. Remember that you were at the time separated in Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So makita po natin clearly dito sa verse 11, sinabi doon, they are called the uncircumcision, quote and quote, by what is called the circumcision. So in verse 11, let's be honest, meron pong division, meron sa lahat ng grupo, even sa lahat ng grupo, I do believe that there is division, Sa lahat ng mga grupo, may grupo ng mayaman, may grupo ng mahihirap, Sa lahat po ng grupo. Pag naglaba ka nga, di ba? Hinihiwalay mo yung decolor sa puti, di ba? So may division sa mga practical na bagay sa pang-araw-araw sa mga grupo. But here in our passage, makita rin natin na malinaw din po pinapakita dito. There is separation. There is division. Tulad ng sinasabi ni Pablo po sa verse 11. At nabanggit po dito yung uncircumcision and yung circumcision. So sinasaad po dito ni Pablo na yung kondisyon nila bilang mga hintil, bilang mga Gentiles. Una, alam po ni Pablo na meron pong paghamak, or marahil meron pong kumbaga parang outcast sila dahil sa bagay na yun, Dahil between Jews and Gentiles, yung may mga Hudyo po na talagang purist, sabi nating purist, mga Hudyo na humahawak dun sa ordinance ng Diyos bilang batayan ng kanilang kabanalan o katatayuan nila sa Diyos. At kabilang po dito yung tinatawag na circumcision o pagtutuli, Natanda po ng covenant ng mga Hudyo at ng Diyos. Ngunit ang sinasabi po dito ni Pablo, higit pa dyan ang gustong iparating ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, mga kapatid. So ang circumcision po kasi, mga kapatid, ay one of those, Isa lamang ito sa mga bagay na kumbaga ito yung ginagawa ng mga parang merong discrimination. Makikita natin, may nadi-discriminate, Pero ito po ay isa lang yan sa mga bagay, mga outward ordinance, na by nature bilang hintil, bilang Gentile, na hindi nila nagagawa yun because they are far off, They are without God, So higit pa po dito yung kanilang kaawa-awang kalalagayan. Ang point po dito ni Pablo is sinasabi niya dito na mas may higit pa silang kaawa-awang kalalagayan ang mga hintil na ito. Dahil noon sila ay walang pagkakilala sa Diyos. Malayo sila sa Diyos. They are separated from Christ. Or sila ay alienated
strangers pagdating sa mga covenant promise ng Diyos. At higit po sa lahat mga kapatid, wala po silang pag-asa. Walang silang Diyos na sinasambat pinapantalatayanan. In verse 12, remember that you were at the time, sabi doon, separated from Christ. Alang sabi doon, ano pa sila? Sino sila dati? Alienated from the Commonwealth of Israel and strangers of the covenants of promise. Ano pang wala sila? Wala silang hope and without God in the world. So sinabi po dito ni Apostol Pablo na alalahanin ninyo, always remember this. Remember these things. Remember where you are before and where you are now. Kay Kristo. So ano nga ba sila dati? Sabi doon, separated from Christ. Bakit sila separated from Christ? No, separated, when we say separated or without Christ, it means your life is miserable. And being without Christ, being separated in Christ, means they are woeful. Pag sinabing woeful, hindi yung pagkain, no? Waffle, hindi yun. Woeful. Ibig sabihin, no? Nakakalungkot. Kalungkot-lungkot, no? Mas palalain pa natin, kasuklam-suklam, no? Ang buhay ng isang tao na wala kay Kristo, I do believe, ang buhay po nila without Christ or being separated in Christ is kalungkot-lungkot. So, we can say that separated from Christ, I can say this is a negative word. Napaka mabigat tong salitang to. At nagsasabi ito na nangangahulugan na ang buhay ng mga hintil or wala kay Kristo ay walang kapahingahan, walang seguridad, walang kapayapaan, no? Walang pag-asa. Marahil wala silang kapanapagan. At lalong-lalo na walang mga spiritual na pagpapala na mula sa Diyos. In short, mga kapatid, they are dead in spirit. They are dead in their trespasses. Wala silang pagnanais na hanapin ng Diyos. Wala silang interes sa kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. So kaya nga sabi po ni Spurgeon, quote ko po yung sinabi ni Spurgeon, with regards sa kanilang kaawa-awang kalalagayan without Christ, without hope, alienated and stranger in God's covenant promise, or without God, sabi po ni Spurgeon, without Christ, if this be the description of some of you, we need not talk to you about the fires of hell. Di natin kailangan pag-usapan pang impyerno, yung apoy ng impyerno. Let this be enough to startle you that you are in such a desperate state as to be without Christ. Sabi doon, sabi niya doon, you're desperate, no? Nasa desperado kang kalalagayan if you are without Christ. Sabi niya, oh, what terrible evils lie clustering thick within these two words. So indeed, mga kapatid, kaya sinabi ni Pablo, remember. So, remember, mga kapatid, there is an urgency every day of our lives. Lalong-lalo na sa mga taga-Efeso na to, nang sinasabi ni Pablo dito, remember. Bakit napaka-importante yung pag-remember, no? Bakit importante sa isang mananampalataya yung pag-alala kung sino tayo dati noong mga panahon na wala pa tayo sa Panginoong Hesus? Nasabi po sa Colossians 1:21, once you were alienated from God and were hostile in your mind because of your evil deeds. Colossians 1:21. Alienated tayo dahil sa ating mga evil deeds, no? We are sinners talaga. And in 1 Thessalonians 4:5, chapter 4 verse 5, take note nyo na lang, sabi dito, not in lustful passion like the Gentiles who do not know God. So ganun yung isang hindil, no? Puno ng lustful passion. Kasi nga wala silang, they don't know God. And in 1 Thessalonians 4:13, brothers, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you will not grieve like the rest who are without hope. Sino yung mga without hope? Yung mga separated in Christ. So mga kapatid, ito po ang mahalaga sa atin upang tayo po ay ma-remind, no? Remind, maalala po natin na tayong lahat ay patay mula sa ating mga kasalanan. Tayo ay mga makasalanan simula't simula pa.
Sabi nga, simulat sa pool, tayo nung pinanganak sa mundong ito mga kapatid, tayo makasalanan na. Wala tayong ibang nais kundi puro kasamaan at pita ng laman o mga makabundong pagmanasa o mga pagnanais lamang. Yun ang gusto ng isang wala kay Kristo. Kaya mga kapatid, tayo noon ay nabubuhay batay sa ating nature or our sinful nature. Ibig sabihin, wala tayong ibang nais sabihin, kundi ang ating mga sarili lamang. Kaya napaka-importante, take note of this mga kapatid, napaka-importante sa ating mga mananampalataya na patuloy at paulit-ulit tayong naririnig at nauunawaan natin kung saan or sino tayo noong wala pa tayo kay Kristo upang mas lalo po nating ma-appreciate kung ano ang ating kalalagayan ngayon sa harap po ng ating banal at makapangyarihang Diyos. At lalo na po mga kapatid, lalo nating pahahalagahan. Every time we remember, lalo nating pahalagaan ang ating buhay na binago at tinubos ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Kasi sinabi po ni Apostol Pablo sa sumunod na verse, in verse 13, ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near. No? Dito po makikita natin na ito ay naging posible dahil sa gawa ni Kristo lamang at kay Kristo lamang. No? So dito papasok yung verse 13 to 16, yung gawa ni Kristo, the work of Christ. Sabi dito, but now in Christ Jesus, in verse 13, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Ang linaw yung sinabi ni Pablo, by the blood of Christ. It means by the sacrifices of Christ. Because the sacrifices of Christ, mga kapatid, is significant para sa ating reconciliation o yung pakipagkakasundo natin sa ating banal na Diyos. Ito yung nagsisilbi tunay na dati mayroong division no? There is a division between humanity and God and among people. Because God is holy and we are not. We are sinners. Kaya significant yung sacrifice ni Christ, yung blood niya. And by shedding His blood, mga kapatid, hinayaran ni Kristo yung penalty natin. Penalty for our sin. Removing yung barrier. Inalis niya yung barrier na naghihiwalay sa tao no, mula sa yung tao sa Diyos. No? So itong act na ito, mga kapatid, ay hindi lang ni-restore yung relationship natin sa Ama, but also it unites. Ang gandang isipin na hindi lang ito basta na-reconcile tayo sa Diyos. Ang maganda dito, na-unite din yung mga diverse groups. Kasama dyan yung Jews and Gentiles. Sa isang katawan. No? Kaya sinabi po dito ni Pablo, but now in Christ Jesus. Ang ganda nung pagkakasabi niya, no? Now in Christ Jesus. Ito po yung ginamit ni Apostol Pablo na words, no? Bilang isang turning point. Na ang ibig sabihin po ni Pablo ay lahat ng ito ay naging posible, yung reconciliation na iyan, yung pagtutubos na iyan, ay naging possible because we are in Christ, no? In Christ. And we are brought near by His blood, by His payment. Kaya sabi sa verse 13, ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na, malayo kayo noon. Malayo kayo noon sa Diyos. Pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. No? So it's only by the blood of Christ, mga kapatid, and nothing but by the blood of Christ alone. We all have been saved and brought near to Holy God. Mga kapatid, if you are taking notes, sabi, iyan na natin i-take note of this. No? Our reconciliation was made possible by Christ's first work on the cross. His ultimate sacrifice made us or brought us near to God. No? Clear as day, no? Mga kapatid. In other words, all is merited by His ultimate
sacrifice and sufferings alone. No? Sa cross, no? Tanging ang dugo lamang ni Kristo ang siyang naging banyos, siya ang naging kabayaran sa ating mga karunungan, kasalanan, no? Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, kanyang paghihirap, nakamit po ng bawat isa sa atin ang kapatawaran, no? Ng ating mga sala. Sa pamamagitan po nito, mga kapatid, wala nang Hudyo, no? Hudyo means yung law, yung covenant, no? Wala nang hintil. Hintil means you are alienated from God. No God, uncircumcised. Wala nang ganun sa paningin ng Diyos. Ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos, no? And let me elaborate that. Sabi sa verse 14 to 15, for who himself is our peace, who has made us both one, has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. Dividing wall, no? By abolishing, ang ginawa niya, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances. Inabolish niya. That he might create in himself one new man in place of the two. So making peace. So yung cross ay nagsisimbolize ng kapayapaan o ng peace. No? Abolishing hostility and creating a new humanity where all are equal, lahat pantay-pantay. Ang sabi po ng isang theologian, si Moule, quote-unquote, sabi doon, and the separation was intensified and emphasized by those institutions which were in part designed to isolate Israel to the world, no? From the world until the fit time for the wider blessing. Ito na yung sinasabi natin, no? Hindi lang sa Israel na lang, no? Yung tagapagligtas, no? Yung savior. Nagkaroon ng wider blessing, no? And sabi niya doon, and he annulled them. No? He annulled them by fulfilling them in his sacrificial work. Thus at once reconciling man to God and man to man. Ang ganda po nung sinabi niya dito. Akma po sa verse 16, no? Na sinabi ni Pablo doon, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Ibig sabihin, sa pamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, ang isang mananampalataya ay nag-gain yung tinatawag na access. Access saan? Access po sa biyaya ng Diyos. Access po sa banal na spirito. Okay? Access po sa community ng mga believers. Access sa pag-ibig ng Diyos, sa acceptance ng isang banal na Diyos. So pinapakita po ni Pablo dito yung dakilang pag-ibig ni Kristo at yung kanyang sakripisyong kamatayan, ito po yung nagkakalakip-lakip, no? It goes hand in hand, sabi nga. At marami po ang tao ang iniisip na ang pangangaral lamang tungkol kay Kristo is yung pinako siya sa krus, no? At ito'y tungkol lamang sa madugo at puno ng pagdurusa na story na lamang. Ngunit, mga kapatid, yung mga bagay na ito, yung pagkapako niya sa krus, yung kanyang the blood that was shed on the cross, ito po ay, lahat ng ito ay tungkol din po, hindi lamang sa sakripisyo, hindi lamang sa mga pagdurusa ng Panginoong Hesus, ngunit ito ay tungkol din sa kanyang wagas ng pag-ibig. Remember, every believer owes their closeness to God and their relationship with Him, death and sacrifice of Christ. Bawat mananampalataya, utang natin sa ating banal na Diyos yung ating relasyon sa Kanya, no? Sa pamamagitan, dahil ito sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, ng Kanyang sakripisyo sa krus. Verse 17 to 18, let's proceed. Dito po pasok yung sinabi natin kanina, ano yung nagkaroon tayo? Nagkaroon ang Gentiles ng access, no? The access to the Father. And He came, verse 17, and He came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near. Verse 18, for through Him we both have access in one spirit to the Father. So and He came, sabi doon, He came and preached peace, no? So Jesus
Meaning, Jesus is the herald of peace. Siya yung tagapagdala ng peace, no? To both Jew and Gentile. And Christ came, sabi nga doon, to preach the gospel to them. To the far off. Sino yung far off? The Gentiles. And those who were near. Sino yung near? Yung mga Jew. Sa kanila po, sa kanilang pag-receive ng gospel na ito, ng katotohanan na ito, parehas lang po sila ng natanggap at narinig. Walang mas mataas, walang mas perfecto sa isa. Both Jews and Gentiles received the peace that was preached to them. Hindi daw po. Meaning, yung naipos na peace sa kanila, sa mga Hudyo, is the same peace that was preached by the apostles for the Gentiles. Iisang mensahe lang ito at patas bawat isa, Hudyo man o Hintil. Ang punto po dito is kung ano yung benefit, no? Yung benefit o epekto ng peace or gospel na ito ay available sa bawat isang nakatanggap ng mensahe ng Ebanghelyo. Again, Hudyo man o Hintil. Same judgment, same righteousness, same peace with God, same reconciliation to God, same redemption, same saving power, same deliverance, same benefits of the commonwealth of God. In short, same access. Ang tawag po dito is the universal reach of the gospel. Naging wide nga po yung reach ng gospel, no? So yung ginawa po ni Christ, yung sacrifice niya, yung kanyang atonement para sa mga hinirang both Jews and Gentiles ay mas lumawak ang naabot. Yung ginawa po ni Kristo sa krus, ang siyang tumibag sa pader, no? Na naghihiwalay doon sa mga far off at sa mga near sa ating Diyos. So wala na pong distinction. Ang makikinabang po ng benefit na ito, mga kapatid, is both Jews and Gentiles. Again, walang higit kaysa sa isa. No? Kaya pong sabi sa Acts 2, verse 39, Gawa, chapter 2, verse 39, sabi po sa salita ng Diyos, sapagkat ang banal na spiritong ito ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Unang Korinto, chapter 2, verse 13, sabi rin po dito, tayo na po man o alipin o malaya, ay nabautismuhan sa isang spirito upang maging isang katawan at isang spirito rin ang tinanggap nating lahat. No? So dito po papasok yung role sa verse 18, role ng banal na spirito. For through Him, we both have access in one spirit to the Father. Sabi po ni isang theologian, sabi po ni Clark, this text is a plain proof of the Holy Trinity. No? Yung mga Hudyo daw, sabi niya, at mga Hintil are to be presented unto God, the Father. Tapos naman, ang trabaho po ng Holy Spirit, the Spirit of God works in their hearts and prepares them to this presentation. And sino po magpe-present sa atin, sa mga far off, no? Si Kristo. And Jesus Christ Himself introduced them. Kita nyo yung nagkakalakip-lakip, no? So ganun po yung sistema, no? Jews and Gentiles are to be presented to the God the Father. The Spirit of God works in their hearts and prepares them for this presentation, and Jesus Christ Himself introduces them. No? So we can see, mga kapatid, yung significance, yung role ng Espiritu ng Diyos, no? Ng banal na Espiritu upang tayo lubusan magkaroon po ng personal na relasyon sa ating Panginoon. The Spirit of God works in our hearts and it prepares us. Mga kapatid, through the Spirit, ang mga mananampalataya ay naka-experience o makaka-experience ng isang personal na koneksyon sa ating Diyos. No? Kung saan mararanasan natin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang presensya. And also the Holy Spirit helps us to understand God's truth. Tinutulungan tayo nito unawaan ang mga katotohanan sa kanyang salita, at ito rin ang nagiging dahilan kung bakit tayo nakukonvict sa ating mga kasalanan. And ito rin yung nag-i-empower sa atin to live according to His will. Mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, yung Holy Spirit nagpa-facilitate ng communication
between the Father sa pamagitan ng ating mga pananalangin. At nagiging posible ito, yung ating pag-approach sa Panginoon, yung banal na Espiritu ang bibigay sa atin ng confidence to approach our Father. Kaya po napaka-vital mga kapatid, no? Yung role ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. So goes to Ephesians as well. It emphasizes that through Christ, no, we can approach God, and the Spirit enables itong connection na ito, no? So, the Spirit of God ang dahilan ng connection na ito. Siya ang tinatawag nating connecting link, no, sa Ama upang tayo ay magkaroon ng access sa Kanya. Bottom line, mga kapatid, the Spirit unites both Jews and Gentiles, allowing all believers to come into the presence of God nang merong confidence, nang merong pagkakaisa. At yung access na ito is not just a relationship, no, alone, but a shared belonging, a shared relationship in God's family. Kaya dito papasok yung verse 19 to 22. Meron ng bagong community. This is the new community. Verse 19, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Take note, you are no longer strangers and aliens, meaning sila po ay kabilang na sa Commonwealth ng Israel, sa Commonwealth, sa household of God. In other words, kabilang sila sa sambahan ng Diyos, sila ay parte at kabahagi ng isang iglesia, meron silang same privileges, same benefits, equal na ang dating far off, which is Gentiles. Hindi pwedeng sabihin ng mga Hudyo na entitled sila or may karapatan sa sila. Sila yung mas may karapatan sa household ng Diyos. Kasi mga kapatid, dahil dito, mga far off ay naging kabahagi din ng iglesia, no? Kung ano available na privileges sa household ng Diyos, sa iglesia, ito din po ay available din sa bawat isa sa kanila. Kaya sabi doon sa sunod na verse, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. No? Ibig sabihin yung dating far off, alienated, yung dating sinner sa harap ng isang Diyos na banal at makapangyarihan ay kabilang na po sa sambahayan ng Diyos. And sila po ay may tuturing na legitimate. Sila po ay legitimong mga anak, no? Tagapagmana, chosen, no? Servant, no? A new creation. And they are the sons and daughters of God's household. Same as well sa ating mga mananampalataya sa panahon pong ito. So the church, no? Sabi sa verse 20 to 22, yung church bilang living temple, binanggit po dito ni Apostol Pablo. Sabi niya, built on the foundation, verse 20, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, and then the whole structure, the whole building, being joined together, grows into a holy temple in the Lord, in which also are together into a dwelling place for God by the Spirit. So, sa Ephesians 2 verse 22, dinidescribe po dito yung church, no? It described as a building, no? That grows together spiritually, no? Makita po natin dito yung nabanggit yung foundation, no? Kasi sa pagtatayo ng building, di ba? Kailangan may pundasyon. At sabi sa ating teksto, sino yung pundasyon? It is built on the teaching of the apostles and prophets. At ang pinaka-importante, sabi doon, with Jesus being the cornerstone. Siya yung cornerstone. Ito yung parte ng isang gusali na pinakamahalaga sa lahat. Yung mga engineer, alam yan. No? Cornerstone. Parang nakaraan lang, no? Sabi ko papagkwentuhan namin nila brother Rick, no? Kasi meron doon sa likod nila, merong parang
haligi na parang ano siya, yun yung cornerstone. Sabi sa cornerstone ng bahay niyo, no? Na pag nawala yan, pag ano, bubuo yan, no? So, ang pinaka-importante part ng gusali, yung cornerstone. Pero ito ay nag-built magitan ng teachings. Nalo yung foundation. Ang teachings ng mga apostle, prophets, and Jesus being the cornerstone. Okay? At dito sa building nito, yung structure, church is hindi lang siya physical place. I do believe that it is a community of believers where God lives among them. Yun po yung church, no? At sa church, merong unity, merong growth. Kasi sabi doon, di ba, sa verse natin, they grow, no, into a holy place. They are joined together, grows into a holy temple in the Lord. So this shows na lahat ng mananampalataya, no matter what, kung anong background po nila, Hudyo man o Hintil, no, every background, no matter what yung kanilang background, sila ay united and they contribute to the church, no, to the growth of the church, at meron silang place doon po sa pamilya ng Diyos, no. So sa pangkalahatan, mga kapatid, naka-emphasize po dito na kung gaano nagkakalakip-lakip, nagkakabukod-bukod ang mga mananampalataya at maging ang kanilang mga bahagi sa layunin po ng pagpapalaganap ng ebanghelyo sa lahat po ng dako. So yung concept po dito ng church bilang temple of God, ito po na-extend, no? It is extend beyond yung tinatawag na universal church. At ini-encompasses po ito yung bawat individual congregation, no? And every true believer. So mga kapatid, sinisignifies po nito, mga kapatid, that each church or each believer, kasi nga, we are the church. We are the church, no? Sabi natin kanina, no? It is more than a physical place. It is a community of believers where God lives among them. So bawat church, bawat believer, it serves as a living temple where God's presence is actively at work sa pamamagitan ng banal na spirito. In other words, the church and individual believers bilang templo, ina-highlight po dito na yung katotohanan na God, meron tayo sa Diyos, which is yung intimate relationship. Ang Diyos ay merong intimate relationship with His people. At napaka-importante po nito sa isang komunidad, sa isang community ng mga believers, in community of faith, no? Merong hope, no? Merong share sila doon sa blessed hope na binigay ni Kristo, together growing sa Panginoon. Amen. So as we end, no? This is a call for unity, mga kapatid. And sabi doon, makita natin, in-urge tayo ni Apostol Pablo na let us embrace our identity. Kahapon pinag-usapan namin to sa men's fellowship, yung identity, no? Always remember your identity. You must affirm, no? Kung ano yung halaga mo, no? Because we are beloved children of God. If you are in Christ, we are beloved children of God. We are created with purpose and value, no? Tinubos tayo sa dugo ng Panginoon. Wala nang mas bibigat doon. Tinubos tayo sa dugo ng Panginoon. So let us see ourselves bilang isang importante, integral, no, na parte, bilang membro ng pamilya ng Diyos, no? And also, let us live our identity. Live out our identity. Ipamuhay po natin ang ating identity, no? Sa pamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, no, na nagmumula sa Panginoon Hesus day in and day out ng ating mga buhay. Sa pamagitan ng kindness, grace. Practice natin ito by serving others, no? Let us pursue unity, mga kapatid, sa ating iglesia. Yun po ang prayer ni Pablo, and our prayer as well bilang inyong mga lingkod, bilang inyong mga kapatid sa Panginoon. Let us unite, no? Pursue natin yan. Recognize po natin yung mga differences, no? Believe me, brothers and sisters. Acknowledge natin na
Hindi tayo pare-parehas. We have differences among us. And yung mga differences na ito, hindi ito yung magsisilbing division, no? Pader sa bawat isa. Because each member ay nagbibigay ng kanilang mga crafts, perspective na kung saan nag-grow ang community natin. Amen? I encourage also everyone to build relationships within the church. By what? By engaging sa fellowship. Do not miss fellowship. Do not miss your small group. Do not miss kung may mga proyekto ang simbahan para sa glory ng Panginoon. Participate tayo. Because this will help to strengthen ang bond natin bilang magkakapatid, and this will promote understanding. No? And also, if you want to have practical step, no? Kung may mga nagkakaaway-away, no? Napaka-importante, no? In solving conflicts, no? In Christ-like manner, ito po ay hindi na nakapag-heal ng mga relationship, but it also serves as a powerful witness, a powerful testimony sa mundo, sa paligid natin. Dahil ito mapapakita, makikita nila yung transformative power of Christ. Makalugang biyaya sa buhay natin. No? By what? By exercising forgiveness. By exercising reconciliation. May mga magkakaaway sa atin, mga magkakapatid, kung may mga hindi tayo nagugustuhan, no? Let's practice forgiveness. Let's practice reconciliation. Because by this, we will embody yung values ng kingdom ng Panginoon. No? Ganun yung citizen ng kingdom ni Lord. No? Mayroong reconciliation, mayroong forgiveness. By this, we can build a stronger and united community sa ating Panginoon. No? Again, let us unite. Let's come together in worship, prayer, in celebration. Magkaroon po tayo ng desire to be united. No? Upang ma-reinforce po yung unity natin bilang isang iglesia. So kapatid, sa ating pananalangin, as we end, let us actively live out our identity in Christ. Ulitin ko po, let us actively live out our identity in Christ. Recognizing that unity is a powerful witness to the world. That together, we can create a vibrant community, a healthy community that reflects God's love and purpose. Ngayon po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na puno ng pag-ibig, puno ng biyaya at habag. Papasalamat po kami sa iyo, Panginoon, at humihiling po kami, O Diyos, ng pagkakaisa sa aming mahal na iglesia. Ikaw nga po ang magbuklod sa amin sa pag-ibig, sa pangunawa, at tulungan mo kami, Panginoon, na yakapin po namin ang aming identity, aming pagkakakilanlan bilang mga minamahal mong anak, at aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Patuloy namin panghawakan, Panginoon, yung ginawa mo sa aming buhay, na kami po ay dating malayo sa iyo, na kami po ay dating patay mula sa kasalanan, na kami makasalanan buhat na kami ay sinilang sa mundo, Panginoon. Kaya Panginoon, ngunit dahil sa iyong mayamang pag-ibig at habag, at sa biyaya mo, Panginoon, kami po ay sukat na ligtas, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus, na nagsilbing kabayaran, ransom sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan. Kami po ay inyong nilinis, Panginoon. Kami po ay inyong binago sa pamamagitan ng ginawa, natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya Panginoon, nawa ang inyong banal na Espiritu. May your Holy Spirit work in us, Panginoon, day in and day out. At nawa, Panginoon, ito ay siyang mag-empower sa amin upang magawa po namin ang iyong kalooban. At habang kami po ay lumalago bilang isang katawan, bilang isang iglesia,
Bigyan mo kami ng mas malalim na pangunawa sa kung sino kami sa harap ng isang banal na Diyos. Sino kami sa harap ng isang makapangyarihan na Diyos. At Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan bawat araw, Panginoon, upang maipakita po namin, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong ibanghilyo, Panginoon, sa aming buhay, sa aming paligid. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.